Yolanda, Pablo, Ulysses, Rolly, and now Odette. Over 21,000 schools with 12.1 million students are also affected by Typhoon Karding, including those schools with reported damage and those whose classes were suspended. How many lessons must be lost? Thousands of schools in the Philippines, already shut for weeks, ordered to stay closed for a few more days, possibly longer. The exceptionally hot weather is expected to last until mid-May, but while students are able to escape the heat, Before we see the cost of climate change. Ayan, wala na naman pasok. Diyos ko. Tambak na naman sa activities tapos ko sa self-study naman ito. Climate change isn't just about polar bears. It's stealing education. So good day everyone, I'm your most truly, Tyre Margarifano. I am Samantha Javier. And I am Claire Cyrene Sibril. And today we are speaking about climate change. So, what is climate change? Human activities have accelerated natural climate shifts, causing the planet to warm faster than any period in the last 10,000 years. Climate change doesn't just mean warming. It destabilizes weather system, making disaster more frequent and unpredictable. So now we have here the climate change refers to the long-term shifts in the Earth's temperature and weather patterns. These shifts may be natural such as through variations in the solar cycle. However, since the 1800s, human activities have been the main driver of the climate change, primarily due to burning fossil fuels like coal, oil, and gas, which release greenhouse gases. When classrooms drown before students learn to swim, and report cards burn faster than fossil fuels, how many futures must melt like polar ice before we admit climate change isn't just a lesson, it's the thief is stealing education itself. Climate change hurts education by making classrooms too hot to focus, flooding schools, forcing students to relocate after disasters, destroying school in wildfires, and hitting poor communities hardest, leaving many children struggling to learn while fighting to survive. 20 schools sustained infrastructure damage due to Super Typhoon Karding.
I think napakalaki ng epekto ng mga pagbabago ng ating panahon. Lalo na sa akin bilang isang guro dahil syempre marami tayong cancellation, suspension of classes. So, hindi lang naman bata ang naapektuhan dito, pati kaming mga guro, kasi naghahabol kami sa discussion. Yung mga topics natin na naiiwan, so yung ating mode of learning ay hindi naman ganun kaganda pagka synchronous. Nabibigyan lang kayo ng activity, then eventually kayo ng bahala. Iba pa rin yung face-to-face. So, I think yun ang malaking impact na pag nagkaroon ng bagyo, syempre, and especially during the recent napakaraming bagyo sunod-sunod, malaki naging epekto nito sa ating learning. Dito sa Lakban, mapapansin nyo na mainit, ulan, malamig. Yung klase natin, yung mga rooms natin, hindi naman yan talaga very well na ventilated na lahat ng rooms may electric fan. Makikita natin na yung mga estudyante, minsan nag-hyperventilate. Nakakita ko ng isang estudyante na para siyang may reporting siya, then medyo kinabahan, and then because of mainit, medyo siya nag-collapse siya, namatay. Pero, yun nga, pag nagtuturo tayo, sobrang init, nagtuturo, binabanas, pawis na pawis, hindi lang mga teacher, pati mga estudyante. Bilang mga estudyante, dapat alam nyo ba ang nagiging pagbabago sa ating kapaligiran. At bilang estudyante, dapat alam nyo ano ba ang tungkulin para ma-menos o malimitahan ang pagkakaroon ng malaking pagbabago sa atin. Kasi yung climate change na yan ay ang natural na sistema ng ating klima, meron tayong carbon dioxide na ipon talaga yun sa klima, sa ating atmosphere, para magkaroon ng parang caution sa sobrang init. Pero kapag dumami yung carbon dioxide sa ating atmosphere, anong nangyayari? Napupo mga ating environment. Sobrang natatrap siya. And then eventually, naging iba iba sa normal na dapat na nararanasan na. Masyadong mainit, minsan masyadong malamig. Bilang isang guro, na-apektuhan kami. So, first, lalo sa schedule. So, kapag bagyo, since unpredicted naman yun, hindi namin masasabi na ng kapag. So, nagkakaroon kami ng gap sa mga kailangan na-target namin lectures sila. So, and then kapag bumagyo, so, parang nawala ng pasok. And, hindi siya palaging nagagawa ng parang kasi may mga times na walang kuryente. So, may mga estudyante stranded. So, kailangan makikinig kami para sa mga deadlines, sa mga submission. So, kailangan flexible. Then, yun na, naging response namin is mag-move. And since yun siya kasama sa timeline namin, yun yung isang problem na na-encounter namin kapag gumawa. Siguro sa challenge, mas extremes kasi yung nararamdaman natin. So, either sobrang init or sobrang ulan, na dati hindi naman ganun kainit. So, yun yung isang challenge. Kasi may mga practices tayo na pwede natin, ngayon kailangan natin dahil sa mga ganun. Yes. Actually, awareness talaga, parang isang major solution. Kasi once na naging aware na may mga, magiging conscious na tayo sa mga decision making, may mga actions tayo. Dahil since aware tayo, meron tayong consider na, huwag na natin gawin to, or mas ilesen natin to, So, once na aware ang tao, mabibigyan siya ng life. And I think yun yung first step para magka-meron ng siya. Meron tayong mga initiative dito sa university. Kakaroon ng limit. Just like nung nagkaroon tayo ng nawala ng paso, na-limit yung paggamit ng mga electricity na pagtatalisan. I think hindi ko tanda lang kung anong araw yan. Pero nililimitahan yung paggamit natin ng nag-i-emit ng carbon dioxide. Wala mo nang gagamit ng mga electrical appliances, lessen the emission. Then eventually nakikita natin kung paano pa ito i-introduce sa ating mga subjects na kailangan meron kayong talagang awareness sa mind. So siguro ang major role ng students, yun, katulad mo sa number 2 is awareness. So magpapar
profession. So tulad natin sa profession natin sa construction, buildings, engineering, mas maganda aware students sa mga practices. Kasi may mga practices dati na hindi na natin ma-apply ngayon kasi malaki na yung impact na sa environment. So, mas maganda, mas na-integrate natin yung awareness sa bawat profession para at their own field, magagawa nila ng solution or makakapag-integrate nila. So, tulad sa thesis, pwede na tayo mag-integrate ng new practices sa thesis na solution para sa climate change. Kung hindi man solution, alternative siguro na usual practice para mas ma-prevent climate change. Parang may year calendar ng university na parang pre-determined na kung yung gawin sa araw na yun. And dahil nagkakaroon nga ng mga ganong instances na hindi inaasahan, hindi ko kilala. Yung mga supposed to be gawin sa araw na yun sa akin, so, may mga activities syempre kailangan gawin. Nade-delay, na-apektuhan yung nade-delay yung mga activities. And nagagabol kami mga estudyante. So it's not necessarily the worst experience. One time na parang nagkaroon agad ng mistake, parang low pressure or bagyo na tayo. And parang sa sobrang agad ng initiation ng university, nag-suspend agad. And then, siyempre, kampante na walang pasok. Tapos pag-gising ka na kumata, ang ganda ng panahon. So, sayang yung araw na supposed to be gugunin mo sa yung mga subject na nakaalat sa araw na yung mga activities na nakaalat sa araw na yun. Tapos nasuspend. Siyempre naman, ang kailangan natin malaman na tayo ang dahilan. And kailangan natin malaman at kailangan natin maging aware doon in order for us to take out ways. So, paano yun? Dito, sa mga classroom, siguro yung parang siyang maliit yung action pero ngayon ko lang na-realize kung gano'n siya kalaki. Yung kung ano man itong classroom na ito na walang aircon, in a long run, for sustainable purposes, mahalaga siya kasi may iwasan na yung mga ganong emission ng mga harmful substance na mga kapit. My name is Rainier Gudiobon from ECA2G. Nagkaroon tayo ng marami suspension dahil sa malalakas na ulan, malalakas na bagyo. So nagkaroon ng suspension. Kumbaga nauudlot no parang malakas na ulan or yung climate change, yung ating natural time na yung dapat natin na pag-aaral. And consequently, nagkaroon na naging gahol tayo sa schedule kasi nga, yan nga, naghahabol tayo, hindi naman natin pwede basta-basta baguhin or i-move yung mga schedule ng university kasi nga, yung schedule ng university is parang matagal na siya napagplanuhan, matagal na siya napag-usapan. So, yung mga nagiging epekto nito is parang mas nahihirapan ako bilang estudyante kasi nga, naiipon yung mga gawain and minsan nako-force ako na mag-self-study lalo na kapag yung mga nagdarating na quiz week tapos hindi pa masyado nakakapag-discuss gawa ng mga suspension ng class. Kahit sobrang lakas na ng ulan dito sa Lukban, parang nabagyo na talaga, hindi agad nagbababa ng memo. May kailangan kaming gawin dito sa school so napilitan kami pumasok and nung buong araw na yun hindi nag-suspend. Nagabihan lang saka lang siya nag-cancel ng pasok. Kaso, hindi na kami makauwi dun sa mga bayan-bayan namin. Kasi nga, sobrang lakas na ng bagyo. Sa sobrang lakas na ng bagyo is, nakansela na yung mga biyahe ng mga jeep, mga bus. Napilitan kami magstay dito ng ilang araw. Which is yun nga, nawalan dito ng kuryente, nawalan dito sa door namin, nawalan ng tubig. So yun, halos isang araw kaming nahirapan nun kasi nga, walang internet, walang kuryente. Hirap kaming kontakin yung mga pamilya namin. Para sa akin po, syempre mahalaga siya. Kasi alam naman natin na ito naman ay applicable sa lahat. Unang kailangan nating malaman para masolusyonan natin ang isang problema is dapat alam muna natin yung ating susolusyonan or alam muna natin yung mismong problema or yung mismong cause ng problema. So kung alam natin, kung mas maraming aware sa climate change, kung mas maraming aware na kung ano ba yung nagiging
cause ng climate change at kung ano ba yung pwede nating gawin, mas magiging collective kumbaga yung ating solution at hindi lang para sa bilang na tao yung makakagawa ng pagbabago. Parang din ng yung flexibility na may times kasi na hindi nagagawa ng kumbaga hindi nagkakaroon ng consideration yung kumbaga minsan yung pag-move na mga activities ng group activities na may alam mo hindi naman nila kontrolado yun pero nahihirapan kasi yung estudyante minsan na mag-comply sa schedule nila kung walang magiging mga compromise sa Students, your voice matters. Demand climate action in your school. To educators, integrate climate change education to every school. To communities, invest in resilient and sustainable schools. To everyone, support climate policies that protects our children's right to learn. Every lesson taught in a green classroom. Every student empowered with a climate knowledge. Every community demanding change. And this is how we turn the tide. Solutions to climate change are real and within reach, from renewable energy to sustainable practices. The tools needed to address this crisis are already here. What's inspiring is that climate action isn't about sacrifice. It's about building something better. Cleaner air, healthier communities, green jobs, and a thriving planet for future generations. Every person has a role to play. Whether it's making small changes, advocating in communities, or inspiring others, every action matters. No contribution is too small. Dr. Jane Goodall reminds us, you cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. The future isn't predetermined. It's shaped by the choices made today and the actions taken tomorrow. The time to act is now. Together, a sustainable world is within reach.